Samantala, Department of Foreign Affairs nakikipag-ugnayan sa Iran para matiyak ang ligtas na pagbiyahe ng mga barko ng Pilipinas sa Strait of Hormuz. Kaligtasan ng mga Pilipinong marino tinututukan. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Tuloy-tuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para tugunan ang hamon kinakaharap ng bansa sa gera sa Middle East. Sa pagdinig ng Senate Protect Ad Hoc Committee, sinabi ng Department of Foreign Affairs matapos ang panibagong hirit ni US President Donald Trump na haharangan ng Strait of Hormuz, posible na namang tumindi ang tensyon sa gitnang silangan. We expect tensions to escalate following President Trump's announcement last night of a blockade of all traffic in the Strait of Hormuz. Pero nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs sa Iran para masigurong ligtas pa rin makakalusot ang mga barko ng Pilipinas sa Strait of Hormuz. As of, I think last week, we have requested Iran to release these 4 ships, Philippine flag vessels that are carrying certain materials, mostly chemicals. I got a call from the Iranian ambassador last Saturday saying that matter of time for these vessels to be cleared and to pass through the Strait of Hormuz. Hopefully, within this week, we'll be having some response. Sa ngayon, may 20,000 seafarers pa ang stranded sa Strait of Hormuz at 2,000 barko ang hindi pa rin pinapadaan. Pero patuloy ang diplomatikong pakikipag-usap ng Pilipinas para matiyak na ang mga Pilipinong kabilang dito ay ligtas na makakadaan. We have worked to repatriate tourists, students, permanent residents, and Filipino nationals from the region. Kahit naman sa mga Pilipinong nais makabalik ng bansa na nasa Middle East, patuloy ang repatriation efforts ng gobyerno. Katunayan sa tala ng DFA, nasa 5,000 Pilipino na ang repatriate sa bansa. Ang Department of Migrant Workers naman tumutulong din sa mga Pilipinong nasa Middle East, pati na rin sa mga nakakauwi ng Pilipinas. We have given 4,778 OFWs on the ground. Hindi po ito yung mga umuwi ng financial 4,000. assistance. 4,778 po financial assistance similar to the COVID assistance that we had, $200 US. Doon po sa mga work disrupted na mga OFWs, work affected OFWs. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.